naming Diyos. Maraming salamat, Ama, sa unang pagsamba namin sa taong ito. Nayagan mo pong makasapit kaming matiwasay sa pagtitipong ito. Salamat, Ama. Dininig mo ng aming mga panalangin. Nakarating kami hanggang sa mga sandaling ito. May buhay kami at may lakas. Nagpapasimula ng maglakbay sa panibagong taong ito. Salamat ng marami, aming Ama. Isang taon ang idinagdag mo sa buhay namin. At maging sa aming pagka-Iglesia ni Kristo. Alam namin, aming Ama, marami pang darating sa mundong ito. Mabibigat na mga pangyayari. Sapagkat sumpa mo ito sa daigdig. Ngunit panatag kami, aming Ama, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan. Salamat po. Tinutupad mo ang iyong pangako. Narito kaming muli. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga abang sarili. Paging dapatin mo po ang aming pagsamba. Patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Lingapin mo ang aming mga abang kaluluwa. Pagpalain mo kaming magkakapatid. Panginoong Jesus, salamat po ng marami. Di mo rin kami pinababayaan. Hanggang ngayon narito kami, Panginoon. Dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas. Patuloy kaming dinirinig ng Ama dahil sa iyo. Pamagitan mo kaming muli sa Ama. Maawa ka sa pagsamba namin ngayon. Muli mong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala. Pagpapalang ikatatatag ng aming pananampalataya. Pagpapalang ikalalakas ng aming pagkataong loob para patuloy naming magamit sa pakikipagbaka sa masamang sanlibutan at patuloy naming maipagtagumpay ang aming kahalala. Ama, maawa ka po. Malagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Malagi po kaming matatag na nangahawa sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Kaya pakihandang lubos ang aming mga sarili. Tanggapin namin buong pananalig ang mga katotohanang aming tatanggapin. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Mga mahal na kapatid, ang pagtitipon po natin ito ang unang pagsamba natin sa taong ito, 2024. Salamat po sa Diyos. Tayo ay nakasapit na matiwasay sa panibagong taon. Bagong taon, bagong hamon ng buhay. Marami pong mga tao ng sanlibutan, meron silang mga New Year's resolution. Siyang magiging sentro o focus ng kanilang mga pagpapagal at pagsisik. Anig nating mga tao ng Diyos, hindi naman masamang magkaroon din
ganoong mga panukala. Lalo pa nga kung makatutulong para maging maayos at maginhawa. Subalit meron pong lalong mahalagang bagay na dapat maging nagkakaisang layunin natin o focus ng ating mga pagsisikap. Alin po ito? Ang paglingkuran ng Diyos hanggang sa wakas ng natin. Bakit dapat tayong manatiling dedikado o nakatalaga sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa wakas ng ating buhay? Sa Apokalipsis 14:13, ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Napansin ba niyo, mga kapatid? Pahayag ng Biblia, sino ang mapalad? Ang mapalad ay ang mga naglilingkod sa Diyos hanggang kamatayan. Namatay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya habang tayo ay nabubuhay, ay hindi po tayo dapat tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Ano kapalaran? Ang sabi, magpapahinga na sila sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Alin ang mga gawa na susunod sa atin? Kapag tayo ay namatay sa paglilingkod sa Diyos, ang pagtupad ng ating tulong. Sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mayroong iba't ibang tungkulin na ginagampanan ng bawat isa. Sila ang mga tinatawag na opisyalis, ang mga may tungkulin. Subalit, lahat po tayo, mga kapatid, lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay mayroon tayong common na tungkulin na dapat nating gampanan habang nabubuhay. Ito ang paglilingkod sa Diyos. Kaya para sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano ang nais at pinagsisikapan nila hanggang kamatayan? Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:20-21, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Yan ang tunay na Iglesia ni Kristo. Nakahandang ibigay ang buhay sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtupad ng kanyang tungkulin, pagunahin ang paglilingkod sa Diyos habang nabubuhay. Bakit ganito ang pinakananais at hinahangad? Marugdog na hangarin ng isang tunay na Iglesia ni Kristo. Ano ang pananalig niya? Kaya nakahanda siyang isakripisyo ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi niya, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. Yung kamatayan dahil sa paglilingkod sa Diyos, hindi walang kabuluhan, kundi ito ay pakin. Kaya lang, nilinawin sa atin na. Kaya ano ang panawagan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Na dapat pagtalagahan sapagkat hindi ito masasayang. Sa unang Korinto 15:58, ang sabi ng Biblia, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat po ng ito, mga kapatid, yan ang sinasabi kanina, nagawang susunod sa atin. Pagka ito'y ating ginamit sa paglilingkod sa Diyos hanggang kamatayan, namatay sa paglilingkod sa Diyos, yung mga gawa, ito yun. Yan ang susunod sa atin.
Yan ang gagamitin ng Diyos na batayan sa pagbibigay ganti. Kaya hindi masasayang ang lahat ng ating mga naging puhunan, mga pagtitiis at mga sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, at sa pagtupad ng kani-kanyang tungkulin. Sa kabilang alin ang mga gawang itinuturing na walang kabuluhan at magwawakas lamang sa wala. Sa Ecclesiastes 2:17, sabi ng Biblia, kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa rito sa mundo. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Para ka lang humahabol sa hangin. Hindi naman masamang magpagal at magsikap upang matamo ang kasaganaan at seguridad sa buhay na ito. Balit, huwag tayong pumayag na maubos ang ating lakas at panahon para lamang sa mga bagay sa daigdig na ito. Lagi po nating tanda lamang sa wala. Kaya masama sa panig ng mga lingkod ng Diyos na ilagak ang kanilang pag-asa sa mga bagay na ito. Bakit po ang lahat ng bagay sa mundo ay magwawakas lamang sa wala? Kaya nga maling-mali na ilagak ng tao ang kanilang pag-asa sa kanilang mga gawa. Sa Ecclesiastes 5:13 at 15, ang sabi ng Biblia, kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig. Wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Napansin ba niyo? Gaano man ang kapangyarihan at kayamanan ang natamo ng tao sa daigdig na ito, pagdating ng kanyang kamatayan, ay hindi na niya ito pakikinabangan. Higit sa lahat, maililigtas ba ang tao ng kanyang mga kayamanan at kapangyarihan sa kamatayan, sa apoy, sa araw ng paghuhukom? Hindi. Maliwanag ang sagot ng Biblia sa Sefanias, sa 1:18. Hindi sila maililigtas ng kanilang pila o ginto sa araw ng puot ng Panginoon. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibuguing puot ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Kaya mali at masama ang ginagawa ng tao na ang buong buhay, lakas at panahon ay gugunin niya para sa kapakanan ng kanyang buhay sa mundo. Lalo masama kung ganito ang isipan at ginagawa ng nagsasabi sila daw ay kaanig sa Iglesia ni Cristo. Subalit hindi alintana kung nalalabag nila ang mga kautusan ng Diyos. Makamit lamang ang mga bagay na inaasam. Kaya nga kasama sa mga masamang gawa na hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos ang kasakiman o pagiging gahaman sa salapi o sa kapangyarihan. Ano sinasabi ng iba? Masama bang maging dedikado sa pagtatrabaho? Hindi. Pero nagiging masama kung dahil sa pagiging dedikado mo sa pagtatrabaho ay mapabayaan mo naman ang pangunahin tungkulin ng dati, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya sa anong mga gawa tayo dapat lalo maging dedikado upang makaasa tayo hindi lamang ng pagpapala sa buhay na ito, kundi higit sa lahat ng tunay na buhay. Sa unang Timoteo 6:18-19, ang sabi ng Biblia, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ano pangako? Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Mga kapatid, ito po ang hindi walang kabuluhan. Ito ang hindi masasayang. Sapagkat ang Diyos mismo ang nangako ng pagpapala. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat
ng tunay na buhay. Kailan? Kung patuloy tayo at maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Ano halimbawa? Ang sabi ng Biblia, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ganyan ang marami sa inyo, mga kapwa. Tama ang ginagawa ninyo sapagkat natutupad ninyo ang utos ng Diyos. Bukas palad kayong tumutulong sa mga kapatid na nangangailangan, lalo na sa mga naging biktima ng pang-aapi at panglilip. Sa ano pa dapat magtalaga ang mga hinirang ng Diyos? Dahil hindi ito masasayang. Sa Awit 146:2, sabi ng lingkod ng Diyos, samantalang ako'y nabubuhay, ay pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga pagpuri sa aking Diyos, samantalang ako'y may buhay. Kaya ipangako natin sa Diyos, ano man ang mangyari, ano man ang ating maranasan, hindi natin ititigil ang mga pagsamba sa Diyos. Paglilingkuran at sasambahin natin ang Diyos hanggang sa huling himla ng ating hininga. Gusto nating maging mabuti ang lahat para sa atin, sa paglalakbay natin sa taong ito. Huwag nating papabayaan ang mga paglilingkod sa Diyos. Kung tayo'y nagsisikap para sa buhay na ito, lalo nating pagpagalan at pagsikapan na maitaguyod na karapat-dapat paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ano ang magiging kapalaran ng mga tagawakas ng lupa kung mamamalagi silang delikado sa pagpupuri sa Diyos? Sa Awit 48:10 at 14, sabi ng Biblia, kung ano ang iyong pangalan, O Diyos, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa, sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailan-kailanman. Siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Sana napansin ninyo ang pahayag ng Biblia. Ang Diyos ay magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Hindi lamang sa panibagong taon na ito na ating nilalakbay, mapatnubayan tayo ng Diyos, kundi hanggang sa kamatayan. Ano ibig sabihin? Habang tayo'y nabubuhay. Mga kapatid, lalakbay tayo sa mundo ito sa panibagong taon, 2024. Siguro, kung minsan nag-iisip tayo, paano kaya natin tatawarin ang taong na nagsisimula na nating lakbay? Kung minsan pinapasok siguro tayo ng agam-agam, lalo na sa panig ng mga magulang. Ano pa kaya ang darating sa daigdig na ito? Makakaya ko kaya ang mabibigat pang mga pagsubok na dapat kong harapin? Hindi tayo dapat mag-alala. Manapa, dapat tayo maging panatag. Hindi lamang sa taong ito na ating lalakbayin, kundi habang tayo ay nabubuhay. Kung tayo'y laging tapat sa paglilingkod sa Diyos, kung patuloy tayong nagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos at hindi natin pinababayaan ang mga pagsamba, hindi tayo dapat mabalisa sapagkat ang pangako ng Diyos sa atin, siya ang ating magiging patnubay hanggang sa kamatayan. Kaya hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mapapahamak. Ano man ang nangyayari sa mundong ito? Siguro, hindi lingid sa ating kaalaman ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Kung gaano na kalubha ang mga kalamidad, iba't ibang uri ng kasakunaan sa daigdig, mga digmaan, kaguluhan, karahasan, mga salot, iba't ibang uri ng karamdaman. Lahat po ng yan, hindi natin ipinagtataka na nangyayari ngayon sapagkat sumpa ng Diyos sa daigdig.
Yan ang katunayang malapit na ang araw ng paghuhukom. Para sa atin, yan ang araw na mapalad, kaarawan ng ating kaligtasan. Pero naglalakbay pa tayo. Kailangan nating manampasan ang lahat ng nangyayari sa daigdig. Pero hindi tayo dapat mag-alala sapagkat ang pangako ng Diyos, siya ang magiging patnubay natin hanggang sa kamatayan. Sigurado tayong magwawakas tayo na magiging mapalad sapagkat hindi niya tayo pababaya. Binibigay namin sa inyo, mga kapatid, ang maikling sandali upang makapaghabilin kayo sa Diyos ng magiging buhay ninyo sa taong ito, lalo na sa panig ng mga magulang. Lumapit na tayo sa ating amang mapagkalinga. Kayo ang nakababatid ng inyong pangangailangan, ang inyong kalagayan at pinagdaraanan sa buhay. Kayo ang makipag-usap sa Diyos. Ihabilin ninyo sa Kanya ang inyong sarili at ang inyong sambahayan. Lahat tayo lumapit na sa Ama. Narito siya sa pagsamba. Kanina pa nakatuon ang kanyang paningin. Nakahanda siyang makinig sa bawat daing ng mga lingkod niya. Ano ang dapat nating hilingin sa Diyos ngayon na sama-sama? Lalo na kung nanlulupaypay ang ating mga puso dahil sa bigat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan at pagdaraanan pa sa hinaharap ng mga panahon. Ang babasahin ko po ay isang panalangin. Kaya katapos kong basahin ay tuloy na tayo sa ating panalangin pangwakas. Subalit nakikiusap kami sa inyo habang binabasa ang panalangin ito. Isipin ninyo na kayo ang nagsasalita nito. Isipin ninyo na kayo ang bumibigkas ng mga panalangin ito sa Ama. Kaya isama ninyo ang inyong mga puso upang sa paglalakbay natin sa taong ito ay siya ang ating magiging kasama at patnubay. Higit sa lahat, maging patnubay natin hanggang sa wakas. Pakinggan po ninyo sa awit 61 hanggang dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa mga wakas ng lupa, ay tatawag ako sa iyo. Pagka nang lupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin. Sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na buo sa kaaway. Tumayo na kayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, narito na po kami, Ama. Binubuksan namin sa iyo ang aming damdamin. Hayaan mo po bawat lingkod mong narito sa pagsambang ito. Ihayag namin sa iyo ang aming matibay na pag-asa. Ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming tagapagsanggalaw. Ikaw ang aming matibay na buong at kanlungan. Bahala ka na sa amin sa taong ito. Bahala ka na sa mga magulang. Bahala ka na sa mga kabataan. Itinitiwala na namin sa iyo ang aming buhay.
Nakahanda kaming magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Patuloy kaming magtitiis. Patuloy kaming magtitiyaga sa harap ng maraming mga pagsubok at mga hadlang. Ipagkikipagbakan namin ang pananampalatayang kaloob mo sa amin. Itataguyod namin ang aming tungkulin. Paglilingkuran ka namin habang kami ay nabubuhay. Kahit kami ay masaktan, hanggat kaya ng aming katawan, aming Ama, hindi kami titigil sa paglilingkod sa iyo. Gugugulin namin ang buhay at lakas namin hanggang sa kamatayan, sa pagbibigay lugod at kasiyahan sa iyo. Huwag mo lang kaming pababayaan, Ama. Katulad po ng narinig naming pangako mo na ikaw ang aming magiging patnubay hanggang kamatayan. Maawa ka, Ama, matupad ito sa aming lahat. Hindi lamang sa taong ito, kundi hanggang sa wakas ng aming buhay. Huwag mo kaming bibitiwan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, saan man kami makarating, maawa ka, Ama. Mabuhay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Ingatan mo kami araw-araw. Lalo na tulungan mo pong bigyan ng katuparan ang mga pangarap ng mga magulang para sa kanilang pamilya. Maawa ka, aming Ama. Bigyan mo ng katuparan ang mga pangarap ng mga anak mong nagtitiis sa pakikipagbaka upang maingatan ang pananampalataya. Huwag mo silang iiwan kahit saglit. Kung may mga magulang na hindi kapiling ang mga anak, pero naman ang kanilang panalangin ang kanilang mga anak. Dinggin mo ang panalangin ng mga magulang. Alalahanin mo ang aming mga anak. Bahala ka na sa kanila, Ama. Huwag mong ibibigay sa kasamaan. Panatilihin mo ang pananampalataya. Tanging kayamanan namin. Sa pamamagitan nito'y makararating kami sa piling mo. Kami sa Ama. Alalayan mo kami, Panginoon. Patuloy mong palakasin ang aming mga loob. Pagka nakikita mo kaming pinanghihinaan, pagka nalulungkot kami, aliwin mo kami. Pagka kami po ay halos palawan ng pag-asa, damputin mo kami, Panginoon. Kung kailangan ay kalugin mo kami para wag kaming maiwan sa daan ng paglalakbay. Lahat kami ay makarating sa bayang banal na ipinangako mo. O aming Ama, hindi namin nalilimot idalangin ang naiiwang pamilya ng kapatid na Radyo Manalo. Saan man sila naroon, huwag mo silang iiwan, Ama. Patuloy mo silang ingatan.
Ang kapatid na Teddy, kung nakakasakit, pagalingin mo po. Ang mga nagtitiis sa bilangguan, maawa ka po. Dumating ang araw ng kanilang paglaya. Bigyan mo po ng katarungan ng mga kaapian ng mga lingkod mo. Ang mga nagalat dahil sa pag-uusig, bahala ka na rin sa kanilang ama. Saan man sila napadpad, lingapin mo sila at ang kanilang pamilya. Manatili kaming lahat na nagkakaisa sa paglilingkod sa iyo habang nabubuhay. O aming Ama, tiwalang-tiwala kami. Narinig mo ang aming mga panalangin at binasbasan mo kaming lahat sa aming patuloy na paglalakbay. Nananalig kaming lubos. Hindi mo kami iiwan. Ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming patnubay. Magalang po namin inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.